Okay, so explain muna natin lahat ng kailangan nyo. So ito yung diagram natin. So, pasensya nyo na sa drawing ko. Gusto ko lang makita. So dito ang kailangan natin is Alan coin acceptor. So, mas maganda ganun na lang yung bilhin nyo dun sa model na binili ko. So, nandun naman sa list na sinend kong link. So, kailangan natin ng ito. Para female to female, para plug and plug na lang guys. Ikat na lang natin. So, pagdating sa cabling naman guys, nasa sa inyo na yan paano ang style nyo para mas maayos yung cable nyo. Ang malaga is mabuo natin yung connection ng diagram, no? ESP32. So, yung may kasama ano yan guys, pag binili nyo ganito, idikit nyo dito sa ganito, CPU nyo para hindi nag-overheat. Pampalamig kasi ito guys, heatsink nya. Then, ito, 10K diagram. So, madami yung ma-order nyo, isa lang kailangan natin. So, ito guys, pagdating sa power supply natin, meron yung napapanood, nakikita ko sa mga builder is yung malaking power supply. Pwede naman yon. Ito lang kasi yung nakita ko kasi lahat na siya. Merong 12 volt, 5 volt, tsaka 3 volt ito. So, pwede rin naman yung gamit nilang, yung nakita ko dun sa isang builder yung may salpakan ng USB. Kasi yun yung magpa-power on ng Pwede rin yun kahit dito guys, okay lang. Pero ngayon, ito yung i-video ko. Kasi ito yung meron ako Then, 12 volt charger. Ayan. So, yan lang naman kailangan natin. Ngayon, simulan na natin sa pagbuo. So, demo muna tayo dito sa ating diagram. Ito ang settings ng ating Alan coin. Tignan natin dito. So, si Alan coin is ang kanyang NC. Yan, yung NC dito. Tignan nyo yung naka-indicate guys sa NC. Yung ito, nakaset siya sa NC. Ayan. Yung may arrow. Then dito sa bandang baba, nakaset siya sa fast. Yung dito yung settings ng nasa akin. Now, so yun lang naman yung settings dyan na nakaset. The rest okay na to, wag nyo nang gagalawin. Cabling na lang mamaya. Then dito, yung ESP32 natin. Meron dyan, andito yung mga nakasulat G27 tsaka G26 ang kailangan natin. Then yung 3 volt, ayan, 3V3. Yung GND nasa baba, ayan GND. Andito sa baba, ayan, GND, ayan. Yan yung ground. Then, dito guys, kung mapapansin nyo, lahat ng ground is magkaka-connection. So, yung ground sa ESP32, papunta dito. Yung ground ng Alan, ibig sabihin yung guring na yan is splice. Ibig sabihin, pinagdugtong. GND ng ating power supply, ang ground niya, dapat magkadugtong din dito. Okay? So, gets yun that magkakadugtong. Ngayon, unahin nating buuin is yan, ko muna dito. Buuin muna natin yung kable ni, ano ba mas madali? Yung 12 volt papunta kay dito, sa ating power, itong supply, power supply. Ito, sa cabling, mas maganda kung naka-color coding kayo, pero ito, demo lang naman kaya kahit anong kulay na lang yung gagamitin ko, no? Para So, ngayon, kuha muna ako ng isa. Hindi. Unahin muna natin yung mga ground. No, ground muna. Kasi magkakadugtong lahat. I-splice natin. Pagdudugtungin natin lahat ng ground. So, ito yung connection guys Sundan nyo ito guys. Mag-gets nyo lang yung diagram. Mabilis na lang to. So, magkoconnect ako kay ground. Saan yung ground dito? Ayan GND. Yan yung ground. GND. Salpakan natin. Yan GND. Salpakan natin ng ito. Female na jumper. Okay, so nasalpak na. Yan, sa ground pa yan guys ground. Ipaside nyo na lang para kasya yung dalawa. Ayan, pahiga na lang yung salpak. Kasya bang? Ayan na lang. Yan. Basta may salpak nyo, ground. Sa ground yun guys sa ground. Yung pangalawa is yung coin signal, then yung pangatlo is yung 12 volt na positive. So, ito yung ground natin. So, ikakat ko siya. Kasi nga, joint siya sa ating ESP32 Ikat ko yan. Tanggalin ko muna guys. Ikat muna natin. Ikat muna natin. Yan, cut muna natin sa dalawa. Ngayon, balatan ko lang guys Ay. Yan, balatan nyo lang. Yan, balatan nyo lang. So, kayo nang bahala guys sa panong style nyo ng cabling. Basta mabuo lang natin yung connection.
Yun yung gusto kong maipakita sa inyo. So, kuha pa ulit tayo ng isang connector. For demo lang to guys. So, dalawa na yung nakat natin. Para sa ground to ito yun naman yung ground ng ating ESP32. Ikat ulit natin. Yan. So, may sobra yan. Ipagilid nyo muna. Baka magamit nyo. So, baltan nyo ulit. Yan. Bago natin ikabit, pagdugtungin na natin yung tatlong to. Yan. Dapat magkakadugtong yan. Yung tatlong yan, pagsamahin nyo. Then, pagdugtungin nyo ng ganyan. Kayo nang bahala guys kung paano mas matibay na connection yung gagawin nyo dito. Basta ganito yung connection niya magkakasama. For demo lang to guys Ayan. Zoom out natin. Ayan. So that magkakasama. Ngayon, ganyan siya. Dito sa kanyang ground, isalpak natin yung ground, yung isa. Okay, so nakasalpak na yung sa ground. Ngayon, dito sa baba, ESP32 naman. So, hanapin yung ground dyan. Ayan, may kasulat na GND. 3 volt yung nasa taas, ground sa baba. Yan yung salpakan nyo. Ito. Ayan. Ayan guys, so nasalpak na sa ground. GND. Yan. Ganyan yung connection niya. Ngayon, dito sa ating power supply, isalpak nyo din sa ground. Kung ano mang power supply na gagamitin nyo guys is may ground din yun. Yun ang hanapin nyo. Doon nyo siya isalpak. So ito kasi, ito yung 12 volt niya na part. Yan 12 volt ito. So salpak natin siya sa ground. Yan guys, nakasulat kasi ito Ayan, 3 volt, 5 volt, then ito yung 12 volt. So ito, may mga kanya-kanyang ano kasi ito guys ground. Ito. Salpak natin dito sa taas. Ayan. Ayan. Ngayon, buo na yung connection natin sa tatlong to. So yan yung gagawin yung connection guys Habaan nyo na lang para pag nilagay nyo doon sa coin, sa bendo box nyo is hindi nyo mahatak, no? Ito demo lang yung connection, no? Para mag-gets nyo. Yan yung tatlong yan, guys, So, ground, connected na silang lahat. Next, connection naman ng ALAN papunta sa 12 volt para ma-power on. So, ito, kung mapapansin nyo, buo naman to. Kaya, wag na kayo mag-cut. So, kuha lang kayo ng isang ganito. Then, ngayon, salpak natin siya sa ALAN. Yung 12 volt na nakasulat. Ayan. So, 12 volt. Yung pinakataas yan guys na salpakan. Ngayon, salpak natin dito sa 12 volt. Yan, salpak nyo sa taas niya guys Kung ito yung gamit nyo, ganito yung gawin nyo. Kung same tayo. Ground, tapos sa taas yung kanyang positive. Ano ang gagawin? Ayan. So, diba nakakas mo to? So, ganyan siya guys Sa taas lang niya. Ngayon, testingin natin. So, yung 12 volt, para ma-check nyo kung tama yung connection. So, yung 12 volt na charger, salpak nyo dito. Nantay natin kung mag-on tong ating yung ALAN. Yan, so nag-power on siya. Ibig sabihin tama. No? So, ganyan yan. So, tanggalin muna natin, baka may mag-short. Yan, so nag-on siya. Basta yung tama yung connection. Okay? Ngayon, nabuo na natin to. Anong next dun sa ating diagram? Check natin. So, ESP32. Ngayon, dahil nabuo na natin papunta dun sa coin. Ngayon, yung coin signal, ito yung coin signal kasi guys. Papunta siya sa ating G27 from ESP32. Papunta sa ESP32 na meron siyang nakasalpak na 10K resistor. Papunta sa 3 volt. Pero mamaya na yan, unahin muna natin yung inhibit niya. Ito kasi yung inhibit na to, ito yung maglalak ng coin slot natin. So sa G26 siya. So buo. Ayan. So saan ang ating wire? Ito. Kuha muna tayo ng wire. Buuin naman natin. So dito sa ito guys, dito sa pinakababa, ito, yung pinakataas, yan yung set. No? So lagyan natin ng yung dito.
Ayan. So, salpakan nyo ng wire. Mas maganda guys kung lagyan nyo ng glue gun once na na-fix nyo na para hindi siya natatanggal kasi minsan maluwang. Natatanggal siya. So, buo na yan. Huwag nyo na ikat. Ngayon dito, salpak natin siya sa G26. Ayan. G26 yung pangalan na pin dito sa ating ispitat dito. So, dito, hanapin nyo yung G27. Dito lang naman yun na part. Ayan. So, ayan, G27. Hindi mag-focus, guys. Ay, mag-focus. Basta ito. Ito yung G26, G27. So, yung G26 natin sasalpak. So, sa tapat niya, merong pin dyan. Ayan, dito natin salpak sa tapat niya. Sa tapat ng, ano yan guys, G26. Up, ito, G26. Ayan. Okay. So, nasalpak nyo na yan sa G26. Okay na yan. Natatanggal yung sa, inhibit. Yung dito sa, Kaya, make sure na dikitan nyo guys. Mas maganda. Ayan. So, ganyan na. Okay. Next, dahil nabuo na natin yung sa inhibit. Ngayon, ang pinakalas na kable na ilalagay natin is yung itong ating 10K resistor. So, dito ang diniskarte ko na lang kasi is ang diniskarte ko na lang dito guys, kunin nyo yung nagkatan nyo dito yung sobra. Ikat nyo lang siya. Ito lang kunin nyo. Yan, ito lang kunin nyo. Then, dito, ito kasi kanya-kanyang style to guys. Ang mahalaga mabuo lang yung connection, no? Ito ang ginawa ko, sinalpak ko lang siya dito sa butas niya. Para may holder kasi siya. Yan, no? Red yung dito. Black yan. Basta red yung dito. Ganito yung pattern ko lang Yung color coding ng 10K. Pero ang alam ko baliktaran yan. Okay lang. Ngayon dito focus tayo. So hanapin nyo yung 3 volt. Ganito yung point of view niya. 3 volt is nandito. Yan. May nakasulat naman yan guys. Kaya di kayo malilito. So from 3 volt. Ganyan siya. Isalpak nyo. Na nakalagay yung dulo ng 10K resistor. So, salpak nyo ganyan. Ayan. So, nakasalpak na guys. Ngayon, make sure na hindi sasagi yung guys dito sa mga pin Itaasan nyo na lang. Ayan. Then dito, ganun ulit. Ito naman yung buong wire na to. So, kuha ulit tayo ng wire. White wire or anong kulay. Basta alam nyo kung anong saan connection yan. So, white wire na lang. So, lagyan natin yung ating coin. Yan yung coin. Yan yung pinakagitna. Lagyan din natin siya. Okay, yan. So, nabuo natin yung tatlo. Ngayon, itong white na to, papunta siya sa G27 na merong 10K resistor. Natanggal na yung inhibit. Balik natin mamaya. So, dito, ganun sa ginawa ko, yung dulo niya, isalpak niya sa butas ulit. Ito, yung butas ng white. Kasi dapat may connection yan Ito kasi guys, ang ginagawa nito, liniles niya yung false signal galing sa coin. Kasi kung wala to guys, random yung makukuha yung signal. So, hindi nyo madidetect kung anong coin yung pinapasok ni client. So, yeah, dapat guys dapat mabuo yung connection niya. So, yung G26 ay G27 katabi lang ng G26, no? Dito salpak natin. Ayan, nasalpak na guys. So, ganyan guys ang gawin nyo. Ayan malinis. So, ito yung ating 3 volt, G26, tsaka G27. Ngayon, natatanggal tong ating inhibit. So, dito. Guys, dikitan nyo na lang. Natatanggal Para, pag wala kasi to guys, naka-open lagi yung yung coin slot nyo. Pwede sila mag-insert ng coin na mamaya hindi makredit, gano'n. Parang importante din to. So yan, buo na yung connection natin. Gano'n lang ka-basic. Then, kayo na bahala mag-add ng ilaw-ilaw. Ilagay nyo na lang dito sa 12 volt. Kayo na bahala. Basta ito yung pinaka-importanting connection.
Okay, so ngayon, I think okay na to. I-on natin. Para matesting talaga natin. So ngayon, salpak ko to, itong 12 volt. So mag-open. Ngayon, may kulang pa pala dyan guys. Kailangan nyo ng 5 volt para ma-power on to. So ito, ang ginawa ko guys, tanggalin ko muna to. Meron akong pinutol na charger, ito. Hanap kayo ng Type-C na charger. Kung ganito yung gamit nyo guys kung ganito. Pero kung meron kayong isang supply na pwedeng isalpak doon yung charger mismo. Kahit wag nyo na i-cut yun. Pero itong ginawa ko guys, humanap ako ng charger na Type-C. Kinat ko siya, ito. Dinugtungan ko ng ganito din open. Kasi dito, merong 5 volt dito guys. Ito, merong 5 volt dito. Salpak natin dito yung... Ito, nakasulat 5 volt, 3 volt yung sa gitna. 5 volt yung nandito. So, salpak ko lang. Sa taas is yung positive. Yan, kita nyo ba? Yan, 5 volt. Then, yung ground niya, syempre. Ground sa baba lang niya. Tapos, testing natin sa device. Ayan. So, 3 volt kasi nasa gitna guys. Ito yung 12 volt. Ito yung 5 volt. 3 volt yan. Okay? So, yan. Buo natin yung connection. Ito. Isalpak natin siya dito sa... Pag na-flash ko na to guys isalpak natin dito sa ating i-splitter dito. Yan. Para ma-power on. Ito guys natatanggal eh. Ayan. Okay? So, yan. Yung connection natin, nabuo na natin. Ngayon, saksak natin. Okay? So, dapat mag-power on yan. Magpa-power on naman yan eh. Automatic na. Ngayon, sa cellphone, check natin. Kung magko-codec. Wait lang. Lulo ko yung ating dito na part. Ito natin sa ibang slot. Pwede na kayong gumamit ng ibang Ayaw. Walang supply. Okay. Ayun. So, kailangan pindutin guys pinindot ko to. Ito, yung pindutan dyan. Try natin ulit kung meron na siyang supply. Kasi kanina wala eh. Ayun, nag-on na. Kaya, kailangan pindutin yun guys yung nandito. Para ma-activate yung 5 volt. Device connected. Ayun, nag-connect na siya. So, try natin mag-insert ng coin. Guys, malinaw na yung pagka-demo ko i-post nyo na lang. Basta importante, sundan nyo tong diagram na to. Pwede ko na itong picture para send ko. Saan na yun? Yung coin natin. Wait lang. Okay. So, stand. Lagay stand. Okay, demo time. So, ito guys. Nabuo natin yung connection. Natin kung gagana. Pwede ka nang maghulog ng Piso. 5, 10 at 20. Pagkatapos pindutin mo na ang done. Upang makapagsimula ka ng mag-roll. Warning, 1 minute Ayan, remaining. pwede sila maglaro. Ito guys, hindi nila nababak Ayan o. Hindi nila mabypass, hindi nila ma-access yung setting. Ayan, pwede na sila mag-YouTube. Pwede pa sila mag-add ng coin. Ayan, mag-add tayo ng coin. Oh, another coin na naman yon. So, wala, hindi kasi nakakonect yung Ayan, nadagdagan. Dagdag pa tayo ng isang piso. Ayan. Diba? So, dito gumagana ang piso, 5, 10, tsaka 20. So, yun lang guys. Sana sundan nyo yung wirings natin. So, adjust nyo na lang yung wire na mas mahaba. Kasi pag sinet up nyo dun sa ating box, para hindi kayo mag-adjust. Then, kayo nang bahala kung saan nyo didikit. Kasi yung ginawa ko, dinikit ko lang to dito.
Yan. So, kayo nang bahala nyo na, style nyo na guys. Yan. So, yun lang. Goodbye.